Reds Motovlog. So yeah, what's up mga ka-Rides Moto, magandang tanghali no. And ano lang to, reviewing lang dahil sa kakagaling lang natin sa may LTO. And sabi ko nga is hindi natin nagagamit tong si Sniper 150 dahil hindi siya naka-registered ngayon. And good news mga ka-Rides Moto is na-registered na natin siya. And nagkaroon lang ng konting problema, pero all goods naman. And pasado tayo sa mga pan-checking ng ating motorcycle. So sa mga magpaparegister dyan, konting tips no, dapat maayos yung headlight nyo, gumagana yung high and low. And signal light, automatic yan, bawal ibang kulay. Kailangan ano lang yan, yellow. And sa mga other lights nyo, dapat may mga sarili kayong switch no. Brake light gumagana, harap likod dapat gumagana lahat yan para pumasakay dun sa may motorcycle inspection checking yan. And isa sa mga nagka-problema ako mga ka-Rides Moto, share ko lang, and hindi ko naman alam kung sa lahat ng LTO branches is pasado yung tinatawag nating aftermarket na taillight ng ating Sniper 150. Kung nakikita nyo sa mga previous video ko, yung Sniper 150 natin is naka TST taillight, or yung tinatawag na parang aftermarket brake light. So kasi yung signal light nun is kasama na sa sa brake light. So lalagay ko dyan sa my screen, makikita nyo yung itsura ng ating brake light na tail light na nakabit sa ating Sniper 150. So doon ako medyo nagkaroon ng problema, and hinanap ng taga LTO officer yung ating stock signal light kung bakit nawala. And syempre ang kaso kasi mga ka-Rides Moto is nabali kasi yon nung pag-angkas ng ating OBR, natanggal, nasira. And kahirapan kasi makahanap ng stock ng signal light ng Sniper 150, kaya nakiusap na lang tayo na sana pagbigyan tayo. And yun lang naman naging problema. And although pati sa headlight natin gumagana naman siya, and kailangan lang konting painitin yung ating motorcycle, or kailangan talaga mag-generate ng battery niya para yung connection niya sa headlight sa may sa kung saan man is gumana. And all goods naman mga ka-Rides Moto. And time check tayo is 12:29, although medyo mabilis kaysa tulad ng dati na nagparehistro kami, umabot kami ng mga 4 na oras ganon. And ngayon is good news kasi is natapos na ako sa emission and sa may insurance, and bumalik lang ako this Monday para dun sa ating rehistro. And so far and so good naman lahat, wala naman na naging problema. Yun lang naman. And sa mga naka-TST taillight dyan, recommend lang na pag magpalit kayo ng ganyang brake light, huwag yung tanggalin yung stock signal light yun na nakakabit. So lesson yun para sa atin mga ka-Rides Moto. So kahit paano meron tayong natutunan. And awa naman ng Diyos is bumabiyahe na tayo na legit or registered na yung motorcycle natin, kaya hindi tayo mangangamba kung may anumang checkpoint, LTO man yan, HPG or police, kasi legit na tayong nakarehistro. Kasi nakakatakot bumiyahe ng unregistered motorcycle, lalo na sa penalty na tinatawag. I'm not sure kung magkano yung penalty sa unregistered motorcycle. And yung sa may pipe natin na naka-acrophobic na titanium design is wala namang problema, all goods naman sa kanila. And ngayon is pauwi na tayo, and maga tayo natapos, and happy to be a legit motorcycle sa daan. Registered na tayo mga ka-Rides Moto. And yun lang, maraming salamat mga ka-Rides Moto, and sana meron kayong matutunan, and sana sa mga makakanood nito is may makuha kayong knowledge dyan no? By the way, nagpa-register nga pala ako dyan sa may LTO Novaliches branch no? And yun lang mga ka-Rides Moto, maraming salamat, and ride safe and peace yo.